Si Amani ay isang malungkot na talunan kapag walang kaibigan, kaya't siya ay avoid explicit language focus on admiration kay Sydney Sweeney. Gayunpaman, nagbago ang kanyang buhay nang iligtas niya ang nalulumbay na babae na nakatira sa kanilang kapitbahayan gamit ang kanyang pagiging mabait at sensitibo, at nahulog ang loob ng babae sa kanya, na nagpuno sa kanyang buhay ng kaligayahan. Nagsimula ang lahat sa isang maulang araw nang pauwi na si Amani galing eskwela, at nakita niya si Mahiro na nakaupo sa duyan na parang isang malungkot na emo. Noong una, nagpasya si Amani na huwag siyang pansinin, pero nakita niya ang luha sa mga mata nito, kaya nilapitan niya ito at tinanong kung kailangan niya ng tulong. Sinabi nito sa kanya na iwanan siya, ngunit binigay ni Amani sa kanya ang kanyang payong para hindi siya mabasa. May sakit. Kinabukasan, nagsimulang bumahing si Amani sa klase, at nagtataka ang kanyang kaibigang si Etsuki kung paano siya nagkasakit gayong may payong siya. Inamin ni Amani na ibinigay niya ito sa isang babae sa daan at naglakad pa uwi na basang-basa sa ulan. Sa sandaling yun, pumasok si Mahiro sa klase at lahat ng mga lalaki ay nagsimulang tawagin siyang anghel dahil ang pagkakaroon sa kanya bilang asawa ay para na ring langit. Pagkatapos ng klase, umuwi si Amani na may lagnat at nagulat nang makita si Mahiro na nakatayo sa labas ng kanyang apartment na hawak ang payong na ipinahiram niya sa kanya. Agad niyang napansin na may lagnat siya, ngunit sinabi ni Amani sa kanya na huwag siyang makialam. Nang sabihin ni Mahiro na kasalanan niya ito, kinuha ni Amani ang payong at sinabihan siyang umalis na, pero bigla siyang bumagsak sa harap ng kanyang pintuan. Ipinahayag ni Mahiro na hindi niya siya iiwan hanggat hindi siya gumagaling at binuksan ang pinto ng apartment, pero sumalubong sa kanya ang mga tambak ng basura at nakasusulasok na amoy. Nang makita ito, sinabi niya sa kanya na kukuha lang siya ng gamit sa kanyang lugar, at doon niya nalaman na magkapit-bahay pala sila. Kinabukasan, nagising si Amani at nakita si Mahiro na nakasuot ng pantulog at nakatitig sa kanyang mukha, at sinabi nito sa kanya na nakatulog siya ng 2 oras. Sinabi niya na ginamit niya ang panahong ito para i-go siya ng lugaw, na ikinagulat niya. Inabutan niya siya ng thermometer para kunin ang temperatura niya, at casual na itinaas ni Amani ang kanyang shirt para ipakita ang kanyang katawan. Agad na pumikit si Mahiro at umiwas ng tingin, at sa sandaling yon, napagtanto ni Amani na ang cute niya. Hindi nagtagal, dinalhan siya nito ng pagkain, at nagulat si Amani na hindi sumabog ang kusina habang nagluluto ito. Kumain si Amani at sinabi sa kanya na masarap, na nagdulot ng isang banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain, tinanong niya ito kung nakaupo itong mag-isa sa ulan dahil iniwanan ito ng boyfriend, ngunit sinabi nitong hindi pa ito nagkakarelasyon. Mariin niyang tinanong kung bakit niya naisip yun, at sinabi niyang dahil sikat ito at gusto siyang ligawan ng bawat lalaki. Sinabi ni Mahiro sa kanya na siya ay walang kasintahan at gusto niyang sundan ang yapak ni Bonnie Blue, kaya humingi ng paumanhin si Amani sa kanyang pagkabahala. Sinabi niya na maaari na siyang umuwi dahil mas mabuti na ang kanyang pakiramdam. Pero nagulat si Mahiro dahil lahat ng lalaking nakilala niya noon ay gustong makipag-date sa kanya. Nang sabihin ni Amani na wala siyang balak na ligawan siya, ngumiti siya bago umalis. Pagkatapos, nahiga si Amani sa kanyang kama, malungkot dahil alam niyang magiging magkaibigan lang sila bukas. Kinagabihan, umiinom ng prime juice si Amani sa kanyang balkonahe nang dumating si Mahiro. At tinatanong kung mayroon ba siyang kinain para sa hapunan. Nang sabihin niyang ito ang kanyang hapunan, nagalit siya at dinalhan siya ng tira-tira. Dagdag pa niya na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kasiyahan, dahil naiinis siya na makita siyang namumuhay ng kaawa-awa. Masaya itong tinanggap ni Amani at sinabi na ito ang unang pagkakataon na isang anghel ang nagdala sa kanya ng pagkain. Ngunit sinabi niya na huwag siyang tawaging ganon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ayusin ang kanyang buhay, at napagtanto niyang isa siyang dami-mami. Kinabukasan, ibinalik niya ang tray at sinabi sa kanya na masarap ang pagkain, kaya sinurpresa siya ni Mahiro sa pagbibigay sa kanya ng isa pang lalagyan na puno ng pagkain. Sabi ni Amani, hindi niya matatanggap ito, pero sabi ni Mahiro, palagi naman siyang sumusobra sa kaya niyang kainin, kaya mas mabuti na sa bibig niya mapunta kaysa sa basurahan. Nagbiro siya na may gusto siguro ito sa kanya para ipagluto siya, pero nang hindi man lang nagpakita ng reaksyon si Mahiro, siya pa ang naging parang kaibigan lang. Sa mga sumunod na araw, patuloy na binibigyan ni Mahiro si Amani ng mga lalagyan na puno ng bagong lutong pagkain,
at napansin pa ni Atsuki na medyo gumanda ang pangangatawan ni Amani kaysa dati. Maya-maya, nakasalubong ni Amani si Mahiro sa grocery store, pero parang may problema ito dahil ang mantika na binibenta ay limitado sa isa bawat customer. Naisip ni Amani na kailangan niyang bumili ng dagdag para sa kanya, at natuwa siya dahil nabasa niya ang kanyang isip. Pinuri niya siya dahil sa matalinong paggastos ng kanyang allowance, pero sa hindi malamang dahilan, nalungkot siya. Ayaw makialam sa personal niyang buhay, kaya hindi na pinansin ni Amani. Kinabukasan, tumawag si Mahiro sa doorbell ni Amani para humingi ng lalagyan, pero nalaman niyang naglilinis na siya ng kanyang apartment. Sinabi niya na simulan niya sa kanyang kwarto at nagpahayag na tutulong siya, kaya sumunod si Amani na parang isang mabait na bata. Habang nililigpit nila ang kalat sa mga kahon, natalisad si Mahiro at bumagsak sa kandangga ni Amani. Pinagalitan niya ito dahil nag-iiwan siya ng mga gamit kung saan-saan, at humingi naman ng paumanhin si Amani. Pagsapit ng gabi, nalinis nila ang buong lugar, pero dahil pagod na silang dalawa, nag-order si Amani ng pizza. Inamin ni Mahiro na hindi pa siya nakatikim noon dahil may chef na inuupahan ang kanyang mayamang ama sa bahay nila, kaya nang magustuhan niya ito, natuwa si Amani sa reaksyon niya. Nang sabihan niya itong tumigil sa pag-asta na parang nakakakilabot na tiyuhin, inamin nito na mas gusto niya siya sa bahay dahil tapat siya sa kanyang nararamdaman. Habang inaakay niya ito papunta sa kanyang lugar, nagtanong si Amani kung ano ang makukuha niya sa pagluluto para rito, at sinabi niya na gusto niyang maging malusog ang kanyang kapitbahay. Kinabukasan, nakita ni Amani si Mahiro sa parke at tinanong kung bakit mukha itong malungkot. Sinabi ni Mahiro na wala ito, ngunit nakita niya ang puting buhok sa kanyang uniforme at tinanong kung nakipaglaro siya sa pusa. Nahihiyang umamin si Mahiro na sinusubukan niyang sagipin ang isang pusa na naipit sa puno, kaya mabilis na umalis si Amani at nagdala ng mga ice pack. Pagkatapos ay sinabi niya rito na tanggalin ang kanyang tights dahil kailangan niyang lagyan ng yelo ang kanyang nasaktang paa. Tinanong siya ni Mahiro kung paano niya nalaman, at sinabi niya na dahil ang isa sa kanyang sapatos ay nakabukas ng bahagya, at ang pag-uunat ng paa habang sinasagip ang pusa ay tipikal na gawin ng mga babae. Pagkatapos niyang tumalikod, tinanggal ni Mahiro ang kanyang tights at tinakpan ang kanyang mga binti ng kanyang jacket, na nakikita niyang nakatutuwa kung gaano siya kaingat sa kanya. Pagkatapos maglagay ng yelo, medyo guminhawa si Mahiro, kaya nilagyan niya ng benda ang kanyang binti. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang pantalon dahil hindi siya maaaring magsuot ng tights habang may benda. Ibinigay din niya ang kanyang hoodie para hindi siya makilala ng mga tao habang kinakarga niya pabalik sa bahay. Sa daan, nagpaumanhin siya, ngunit sinabi niya na iyon ang gagawin ng sinumang maginoo, na nagpakilig sa kanya. Kinabukasan, sa klase ng sports, tinanong ni Atsuki si Amani kung bakit naka-short siya imbes na pantalon, pero nagsinungaling siya na naiwan niya sa bahay. Sakto naman, nakita nila ang ilang pick-me girls na nag-cheer kay Yuta, ang pinakasikat na lalaki sa school. Nabanggit ni Atsuki na hindi pa nila nakakausap si Yuta kahit magkaklase sila, pero nawala ang atensyon ni Amani nang magtama ang mga mata nila ni Mahiro. Nang ngitian siya ni Mahiro, kinakabahan siyang umiwas ng tingin, pero napansin ni Atsuki ang reaksyon niya. Nang gabing yun, habang isinasauli ni Mahiro ang mga damit ni Amani at dinadalhan siya ng hapunan, nabanggit ni Amani kung paano kakaiba ang reaksyon ng mga lalaki noong ngumiti siya, pero nalulungkot siya dahil lahat laging binabantayan siya. Ipinaliwanag ni Amani na madalas natutulala ang mga lalaki kapag nginitian sila ng magandang babae, at ganoon din ang reaksyon ng mga babae nang kumaway si Yuta sa kanila. Sabi ni Mahiro, hindi siya interesado kay Yuta dahil magkaiba sila ng klase, at ikinagulat ito ni Amani dahil medyo nagmamayabang siya. Sinabi niya na kung sa itsura lang ibabase ang nararamdaman, matagal na sana siyang nahulog kay Yuta dahil alam niya kung gaano siya kaganda dahil sa reaksyon ng mga tao sa kanya. Napansin niya na gumawa si Mahiro ng croque para sa kanya, pero dahil malamig na, sana daw makatikim siya nito na bagong luto balang araw. Tinanong ni Mahiro kung gusto niyang pumunta sa kanya, at agad humingi ng paumanhin si Amani dahil baka nagbigay siya ng maling impresyon. Gayunpaman, sinabi ni Mahiro na handa siyang magluto para sa kanya kung maghahati sila sa gastos, at pinayagan naman siya nitong gamitin ang kanyang kusina. Tinanong ni Amani kung bakit hindi siya natatakot sa kanya, at sinabi nitong dudurogan niya ang kanyang coconuts, kung susubukan niyang nakawin ang kanyang V-card.
Ipinaalala din niya na siya ang class rep at pwede pa siyang mapa-expel. Pero sa huli, sinabi niyang hindi rin naman siya tipo niya, kaya hindi niya susubukan kahit ano. Tinanong ni Amani kung paano siya nakakasiguro, at sinabi niyang dahil daw sa paraan ng kanyang kilos sa paligid niya. Dahil alam niyang hindi siya banta, makakaluwag na siya sa piling niya at maging tunay sa sarili kinabukasan. Si Mahiro ay pumunta sa tindahan para bumili ng mga sangkap at pagkatapos ay bumisita sa apartment ni Amani para magluto. Napansin niyang mukhang bago ang kalan niya at mukhang bago rin ang kawali dahil hindi pa niya ito nagagamit kahit minsan, at pabirong sinabi niya kay Mahiro na tumahimik. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na umupo sa sala habang nagluluto siya dahil nag-aalala siyang baka may masira siya dahil sa kawalan niya ng karanasan. Nagkomento si Amani na napakatapang niya sa kanya, at sinabi niyang walang saysay ang magpaligoy-ligoy pa. Sa gayon, pinapanood niya itong magluto na parang isang dalubhasang chef at inamin sa sarili na si Mahiro ay gawing perpektong asawa. Sakto naman, sinabi ni Mahiro sa kanya na tigilan na ang pagpapantasya tungkol sa kanya, at nahihiya siya dahil nahuli siya. Di nagtagal, dinala niya ang pagkain sa mesa, at gulat na gulat si Amani sa kung gaano ito kapropesyonal. Kinain niya ang unang subo, at gustong-gusto niya ito kaya't mabilis siyang kumain. Sinabi ni Mahiro na siguradong nag-e-enjoy siya, at sinabi ni Amani na dapat diretsahan niyang sabihin ang nararamdaman niya imbes na kumain lang ng tahimik. Ngumiti naman siya sa kanya at sinabi na tama siya, pero napakaganda niya kaya't natigilan si Amani. Habang naghuhugas sila ng pinggan ng magkasama, tinanong ni Amani si Mahiro kung okay lang sa kanya na magsabay silang maghapunan araw-araw, at pumayag naman ito. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit nagluluto siya para sa isang lalaking hindi niya naman gusto, at ipinaalala nito na para naman sa sarili niyang kasiyahan. Pero sinabi rin niya na titigil siya kung hindi ito gusto ni Amani, ngunit agad namang sinabi ni Amani na ipagpatuloy niya ang pagluluto, na ikinatuwa naman nito. Kinabukasan, tapos na si Amani sa pagsusulit niya, at sumunod agad si Etsuki para magreklamo tungkol dito. Sa sandaling yun, dumating ang kasintahan ni Etsuki, si Shidoso, at sinimulan niyang tapikin ang ulo nito, na nagtulak kay Amani na tawagin siyang walang hiya. Nakita niya si Mahiro na sinasagutan ng sarili niyang pagsusulit, at pinuri siya sa kanyang kasipagan, pero nagmatigas ito at sinabing wala siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos, nagligpit siya at umalis, pero napansin ni Amani na naiwan niya ang kanyang student card at iniabot ito sa kanya. Nang gawin niya ito, nakita niya na ang kaarawan niya ay sa loob ng 4 na araw, kaya kinabukasan ng gabi, bigla niyang tinanong kung may kailangan ba siya. Sinabi ni Mahiro na kailangan niya ng bagong panghasa, na ikinagulat niya. Kinabukasan, tinanong niya sina Atsuki at Shidoso kung ano ang maaari niyang iregalo sa isang babae, at tuwang-tuwa si Shidoso sa pag-aakalang sa wakas ay may mangyayari na sa kanya. Matapos pag-isipan ng ilang opsyon, naiisip ni Amani na kumuha ng plushie mula kay Mahiro, pero dahil nasasaktan ang ego niya sa pagdadala nito, inaya niya si Shidoso na sumama sa kanya sa pamimili. Sinimulan siyang tuksuhin ito at sinabing pag-iisipan niya, pero nagmakaawa siyang sumama ito. Napansin niya ang isang tindahan ng mga matatamis sa likod at sinabing nagke-crave siya ng matamis, at naiinis si Amani dahil kailangan niya pa siyang suhulan sa kaarawan ni Mikuro. Casual siyang umupo sa tabi nito at inabot ang regalo, at inaming nakita niya ang petsa ng kapanganakan nito sa kanyang student card. Sinabi nitong hindi siya nagdiriwang ng kanyang mga kaarawan, kaya hiniling ni Amani na tanggapin niya ito bilang isang token ng pasasalamat sa halip. Pagkatapos, kinapa niya ang loob ng bag at nakakita ng hand cream. Sabi ni Amani na marami siyang ginagawa sa bahay kamakailan, at makakatulong ito para manatiling malambot ang kanyang mga kamay, na ikinagagalak niya. Pagkatapos, napansin niya na may isa pang bagay sa bag, at lumabas na ito ay isang cute na teddy bear. Sinabi niya na itapon niya kung hindi niya gusto, ngunit niyakap niya ng mahigpit ang teddy at sinabi na hindi niya gagawin yun kailanman. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi na pahahalagahan niya ang red along ito, at nakita siya ni Amani na napaka-adorable sa sandaling yun kaya nagsisi siyang tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya sanay tumanggap ng mga regalo mula sa mga hindi niya kilala, ngunit tinatanggap niya. Ito dahil hindi siya estranghero. Ito ang nagpapangiti kay Amani ng malaki, at pinigilan niya ang sarili na tapikin ang ulo nito. Ilang araw ang lumipas, may kumakatok ng malakas sa pintuan ni Amani, at si Shiroko pala, ang kanyang magulong ina.
Binati niya ito na parang nakakainis na ex, at nang sabihin nitong naglakbay siya ng malayo para lang makita siya, nagpasalamat siya bago sabihing umalis na ito. Hindi siya pinansin nito at pilit pumasok, pero hinarang niya ang pintuan hanggang sa ipaalala nito na siya ang nagbabayad ng upa sa apartment na ito. Dahil doon, pinapasok niya ito, at nakita ni Shiroko na medyo malinis ang lugar niya, at ang kanyang kumikinang ang balat, kaya tinanong niya ang kapatid kung ano ang ginagamit niyang skincare. Namula si Amani dahil bago siya dumating, naroon si Mahiro, kaya binigay niya rito ang susi at sinabi niyang magtago sa kwarto niya para makalabas ng hindi napapansin. Nakita rin ni Shiroko na nagluluto siya, pero nagtataka kung bakit doble-doble ang lahat ng plato gayong mag-isa lang siya sa buhay. Kinakabahang sinabi ni Amani na may kaibigan siyang bumisita, kaya pinakiusapan ni Shiroko na makita ang kwarto niya. Nagdahilan si Amani na gusto niyang panatilihing pribado ang kwarto niya, kaya tinanong siya kung may itinatago siyang nakakaakit na goth mommy doon. Kapag sinasabi niyang kalokohan lang ng mga bata, hinala niya na may tinatago ito. Ngunit patuloy pa rin itong itinatanggi ni Amani. Walang pag-aalinlangan, biglang pumasok si Shiroko sa kwarto ni Amani at nagulat nang makita si Mahiro na natutulog na parang isang cute na manika. Agad siyang natuwa dahil nakakuha ang anak niya ng isang magandang babae, pero sinabi ni Amani na kaibigan lang niya ito. Sinabi ni Shiroko na huwag siyang magdahilan at binanggit niya na hindi iimbitahin ng isang lalaki ang isang babae sa kanyang kwarto maliban na lang kung gusto niya ito. Natigilan si Amani ng ilang segundo dahil kamakailan lang ay nagsimula na siyang magkagusto kay Mahiro, ngunit sinabi na lang niya na gusto niya ito bilang kaibigan lamang. Sa sandaling yun, nagising si Mahiro, kaya kalmadong lumapit si Shiroko sa kanya at tinanong ang kanyang pangalan. Nahihiyang nagpakilala si Mahiro, at kinakabahan siya kay Shiroko dahil sa maraming tanong tungkol kay Amani. Sa huli, sinabi ni Mahiro na hindi sila ni Amani magkasintahan, pero akala ni Shiroko ay nahihiya lang silang aminin sa isa't isa. Sinabi naman ni Mahiro na naghahapunan lang sila ni Amani dahil hindi siya marunong magluto. Pero nang sabihin ni Shiroko na magiging perpekto siyang asawa, hiniling ni Amani kay Mahiro na sumuko na lang dahil hindi makikinig si Shiroko sa paliwanag. Makalipas ang ilang oras, tinanggap na rin ni Shiroko ang katotohanan, pero binibiro pa rin niya na parang nagsasama na sila. Sinabi niya kay Mahiro na kahit mayabang at matigas ang ulo si Amani, tapat din ito at mabait, pero dahil wala siyang karanasan sa babae, dapat siya, Mahiro, ang umakto. Sobrang inis na si Amani sa mga pinagsasabi niya kaya sinigawan niya itong umalis, kaya sa wakas, nagpasya na siyang paalisan sila. Pagkatapos, humingi ng tawad si Amani kay Mahiro at sinabi niya na kukulitin siya ng nanay niya, pero sinabi ni Mahiro na dahil nagmamalasakit si Shiroko sa kanya. Sa paraan ng pagkasabi niya nito, nagtataka si Amani kung kulang siya sa pagmamahal, pero pinili niyang huwag. Upang pag-isipan pa ito, pagkatapos ay sinabi niya na napasaya siya nang tawagin siya ni Shiroko sa kanyang unang pangalan, dahil walang kahit sino, pati na ang kanyang mga magulang, ang tumatawag sa kanyang pangalan. Sabi ni Amani na tawagin niya siya sa kanyang unang pangalan mula ngayon, at ikinatuwa niya ito, kaya tinawag niya rin siya sa kanyang unang pangalan. Nagkasundo silang gawin lamang ito kapag silang dalawa lamang, at sa ganitong paraan, ito ay magiging kanilang maliit na sikreto. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang susi ng kanyang apartment, ngunit pinakiusapan siya ni Amani na itago na lamang ito at isauli lamang kapag hindi na sila nagkakasama. Sinabi rin niya na nakakainis na maglakad papunta sa pintuan tuwing dumarating siya, ngunit ipinauubaya niya sa kanya ang susi dahil nagtitiwala siya sa kanya. Ikinapula ng pisngi ni Mahiro ito, at pumayag siyang sa kanya na lang ang susi. Sabi pa niya na baka bigla siyang dumalaw para maglinis ng bahay at punuin ang refrigerator niya ng pagkain, at sabi ni Amani na akagagalit niya yon. Kinabukasan, lumabas ang resulta ng pagsusulit, at si Mahiro ang nanguna gaya ng inaasahan, kaya nagpasya si Amani na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Binuksan niya ang kanyang refrigerator at nakita ang isang cake sa loob. At sinabi ni Amani sa kanya na binili niya yon para ipagdiwang ang kanyang mataas na marka. Sabi ni Mahiro na hindi yun espesyal dahil lagi naman siyang nangunguna, pero hiniling ni Amani na tanggapin na lang niya ito dahil naghirap siya ng husto. Umupo siya sa tabi ni Amani at kumagit ng isa, na agad nagpasaya sa kanya. Pagkatapos, binigyan niya ng isang kagat si Amani, at nahihiya niya itong kinuha mula sa kanyang kamay.
Ngunit, nakaramdam siya ng pagkaasiwa, kaya inagaw niya ang tinidor mula sa kanya at sinubuan siya mula sa kanyang sariling mga kamay. Kinakabahan siya, at napagtanto ni Amani na kailangan niyang mag-ingat o baka mahulog siya sa kanya. Kinabukasan, nagpunta siya sa grocery dahil gusto niyang subukang magluto para sa sarili niya. Inaamin na masyadong magpapakasawa sa kanya ang anghel na kapitbahay. Pagbalik sa bahay, nakasalubong niya si Mahiro, na napagtanto na gusto niyang magluto para sa sarili niya at pumayag na bantayan siya para hindi niya mapasabog ang kusina. Di nagtagal, sinimulan ni Amani ang proseso at sa paanuman ay nakalikha siya ng isang bagay na mukhang makakain. Nanalangin si Mahiro sa mga Diyos na bigyan siya ng proteksyon bago niya tikman yon, at lumalabas na talagang hindi magaling magluto si Amani. Pinalitan niya pagkatapos ang plato ni Amani ng omelette na ginawa niya, at mukhang gawa ito sa isang restaurant ni Gordon Ramsay. Habang tinitikman ni Amani yon, pinasasalamatan siya ni Mahiro sa pagsubok niya at napagtanto niya na hindi siya kakailanganin kung matutunan niya ito. Gayunpaman, mabilis na nasabi ni Amani na gusto niyang ipagpatuloy siya sa pagluluto para sa kanya, kaya sinabi niya rito na ipagpapatuloy niya ang pagluluto. Kinabukasan, sabik na hiniling ni Cheetos kay Amani na magdaos ng Christmas party, ngunit diretsahan niyang sinabi, "No." Pagkatapos, sinabi ni Amani na isipin na lang niya na nagkakaroon siya ng masayang salo-salo kasama ang kanyang bagong kasintahan, pero sabi niya wala naman siyang kasintahan. Tinanong siya kung para kanino niya binili ang teddy bear, at sabi niya para sa kanyang kapitbahay, na tumutulong sa kanya. Pagkatapos, ipinilit ni Cheetos na magpapakain siya sa kanila, at pumayag naman siya sa kondisyon na aalis silang lahat pagkatapos ng hapunan. Nang magpahiwatig si Cheetos na hindi siya aalis, pinisil ni Amani ang kanyang mga pisngi hanggang sinabi ni Atsuki na dapat siya ang gumagawa nito. Nang gabing yun, tinanong niya si Mahiro kung may plano siya para sa Pasko, at sabi niya nasa bahay lang siya dahil karamihan sa kanyang mga kaibigan ay may mga kasintahan na. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na darating sina Atsuki at Cheetos sa bisperas ng Pasko, kaya pumayag si Mahiro na manatili sa kanyang apartment hanggang sa umalis sila. Pero alam ni Amani na malulungkot siya, at kahit sanay na siya, iminungkahi niya na magkasama silang magpasko. Sabi ni Mahiro matagal na niyang gustong subukan ng gaming console niya kaya maghapon silang maglalaro. Noong ika-24 ng Disyembre, dumating ang magkasintahan para iparamdam kay Amani na parang third wheel siya at napansin nila na parang pinalamutian ng babae ang lugar niya. Binanggit din nila na maraming lalaki ang nag-aya kay Mahiro ngayong araw, pero tinanggihan niya sila. Sinasabi na mayroon siyang mga plano. Sakto naman, nagsimula ng mag-snow, at dali-dali silang pumunta sa balkonahe, para makita si Mahiro na nagre-relax sa kapitbahay. Wala nang nagawa si Amani kundi papasukin siya, at tuwang-tuwa naman si Cheetos dahil katabi ni Amani ang anghel. Tinanong sila ni Atsuki kung paano gumagana ang dinamite nila, at ibinunyag ni Mahiro na dahil may utang siya rito, nagsimula siyang ipagluto siya dahil nagiging pinakamalaking customer siya ng DoorDash. Nagulat si Atsuki na walang nararamdaman si Amani kay Mahiro dahil isa siyang housewife in the making, na ikinapula ng kanilang mga pisngi. Ipinapaliwanag nilang pareho na wala silang ganoong motibo, at yun ang pangunahing dahilan kung bakit tinutulungan ni Mahiro ang lalaki. Sinimulan siyang tuksuhin ng magkasintahan dahil bumili siya ng teddy bear para kay Mahiro, at sinabi niyang tumahimik sila, na nagpangiti kay Mahiro. Pagkatapos ay hiniling ni Amani na huwag nilang sabihin ito kahit kanino, at sinabi ni Cheetos na walang maniniwala na ang anghel ng paaralan ay nakikipag-date sa isang taong mukhang nagluluwad sa 1440p. Tiningnan niya ng mabuti ang mukha ni Mahiro, at nabighani sa pagkakasundo ng kanyang mukha at makinis na balat. Kinukulit niya si Mahiro na sabihin ang kanyang skincare routine, ngunit sinabi ni Amani na tigilan na si Mahiro dahil mahiyain at ayaw hawakan. Sinabi rin niya kay Mahiro na kahit nagkukunwari si Cheetos na parang may diferensya, mabuti siyang tao. Sa kabila ng pagkainis sa mga pang-iinsulto, hindi pinansin ni Cheetos si Amani at inalok niya si Mahiro ng pagkakaibigan, na nahihiyang tinanggap nito. Pagkatapos, ipinakilala ni Atsuki ang kanyang sarili bilang matalik na kaibigan ni Amani at sinabi kay Mahiro na bubugbugin niya ito kung gagawa ito ng kalokohan sa kanya. Ngunit magalang na sinabi ni Mahiro na malamang gusto ni Amani ang mga mas nakatatandang babae. Sabik namang nagtanong si Cheetos kung may espesyalidad si Mahiro sa pagluluto, at nabanggit ni Mahiro na kaya niyang lutuin halos lahat pagkaalis nila.
Inamin ni Mahiro na masaya siyang kasama sila dahil hindi naman siya nakikihalubilo sa maraming tao. Pagkatapos nilang mag-usap tungkol sa nyebe, umalis si Mahiro para magdala ng hapunan, at medyo nalungkot si Amani dahil umaasa siyang mananatiling sikreto ang kanilang pagkakaibigan ng mas matagal. Maya-maya, halos mapaso siya sa sobrang init ng pagkain, tiningnan siya ni Mahiro na may nagliliwanag na mga mata at sinabi na mukha siyang napakasaya habang kumakain. Sumagot siya na dahil masarap talaga ang luto niya, at hindi niya dapat maliitin ang kanyang sarili. Maya-maya, tinanong niya kung paano niya natutunan ang napakaraming putahe, at ibinunyag niyang galing yun sa kanyang tagapag-alaga, na nagpasaya sa pagkain para sa kanya. Sabi nito, natutuwa rin siya sa pagkain dahil sa kanya, na ikinakunot ng noo ni Mahiro dahil hindi niya akalaing ganun na siya kagaling. Mariin niyang sinabi na napakasarap ng kanyang pagkain na gusto niya itong kainin araw-araw, pero umiwas siya ng tingin dahil hindi niya matiis kung gaano siya ka-cute. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang gagawin nila bukas, at sinabi ni Mahiro na pupunta siya ng tanghali para makapaglaro sila ng maraming laro. Kinabukasan, palaging natatalo si Mahiro at humingi siya ng tulong kay Amani, kaya hinawakan nito ang kamay niya para turuan siya ng mga kontrol. Gayunpaman, napagtanto nilang pareho na masyado silang malapit at nagsimulang mamula, na nagiging medyo awkward, nakakailang. Nang humingi ng paumanhin si Amani, sinabi niya na hindi siya galit dahil hindi naman sila estranghero. Pagkatapos noon, naglaro siya ng racing game at nagsimulang sumandal sa kaliwat kanan na parang nasa loob siya ng laro. Tapos bigla, sumandal siya ng sobra at napunta sa kondonga ni Amani, na ikinahiya niya. Humagalpak ng tawa si Amani dahil sobrang cute niya, at galit siyang sinabihan siya na huwag siyang pagtawanan. Nang sabihin ni Amani na siya ay kaibig-ibig, mas lalo siyang nahiya at sinimulang tusukin ang kanyang kamao na kanela. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas nanalo siya sa karera at sobrang saya niya, kaya iniabot ni Amani sa kanya ang isang maliit na regalo sa pagkuha ng unang pwesto. Binuksan niya ang kahon at nakita ang isang kulay rosas na lalagyan ng susi dahil ipinahiram na niya ang susi niya sa kanya, at ikinatuwa niya ito. Napansin niyang mayroon siyang panlasa sa pananamit, kahit na parang ermitanyo siyang manamit, at ibinunyag pa na pinadalhan siya ni Shavoko ng litrato kung ano ang itsura niya nung nakatira pa siya sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, lumapit siya at sinabi sa kanya na natatakpan ng kanyang bangs ang lahat ng kanyang magagandang katangian, bago niya inayos ang kanyang buhok sa gilid at nagulat sa kanyang malalaki at maningning na mata. Gumanti si Amani sa pamamagitan ng paggawa rin nito sa kanyang buhok, at pareho silang natigilan sa sandaling iyon dahil tila maghahalikan na sila. Binanggit ni Mahiro na may regalo rin siya para sa kanya, at lumalabas na ito ay isang itim na scarf. Sinabi naman ni Amani na mas bukas na siya ngayon kumpara noong una silang nagkita, at mas gusto niya siya sa ganitong paraan. Sinabi rin niya na ang cute niya kapag ngumingiti, pero nahihiya siya kaya tinakpan niya ng scarf ang mukha niya para lang tumigil siya sa pagsasabi ng ganoon. Tumayo siya at pumunta sa balkonahe, at sinuutan siya ni Amani ng jacket para hindi siya sipunin. Inamin din niya na naging maganda ang nakaraang 2 buwan dahil sa kanya, at nagpasalamat naman siya pabalik para sa mga bagay na hindi na kailangan pang mapagtanto. Kinabukasan, napansin ni Amani na namumula si Mahiro, kaya nang hilingin niyang kunin ang temperatura nito, nagsinungaling ito. Nakita niyang mataas ang lagnat nito, ngunit alam niyang hindi ito magpapahinga, kaya binuhat niya ito at dadalhin sana sa kwarto nito. Nang sabihin nitong hindi siya dapat pumasok sa kwarto ng babae, sinabi ni Amani na sa kwarto na lang niya ito matulog, at nahihiyang sumang-ayon nito. Pagkatapos ay pinainom niya ito ng gamot at pinilit na magpahinga, inaamin na kasalanan niya dahil pinapagawa niya ito ng maraming trabaho araw-araw. Nang aalis na siya, hinawakan nito ang pantalon niya at nagtago sa ilalim ng kumot bago siya batiin ng good night. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabihan siyang magpahinga, sinasabing hindi niya ito bibitawan hanggang sa makatulog siya. Ngunit, habang ipinipikit ni Mahiro ang kanyang mga mata, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang kamay. Kinabukasan, nagising siyang medyo maayos na ang pakiramdam, at nagpas siyang ipagluto siya ni Amani ng gelatin at lugaw. Pagkatapos, nagpasya siyang umupo sa tabi niya para hindi siya malungkot, at inamin ni Mahiro na wala pang nag-alaga sa kanya ng ganito. Sinabi ni Amani na masama para sa kanya kung magpapatuloy siyang magkasakit, na nagpaisip sa kanya na nagrereklamo ito dahil inookupahan niya ang kanyang kama.
Sa totoo lang, sinabi ni Amani na nagrereklamo siya dahil hindi niya ito makakasama kapag may sakit siya. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na matulog muli upang makapagpahinga siya, at nagtanong si Mahiro kung pwede niyang hawakan ang kamay niya katulad ng ginawa niya kagabi. Nang makatulog na silang magkahawak kamay, sinabi ni Amani sa sarili niya na isa siyang hanggal at hindi siya makabubuti para sa puso niya. Sa bisperas ng bagong taon, magkasama sina Amani at Mahiro sa bahay niya, at umaasa si Mahiro na may pagpapatuloy nila ang kanilang pagkakaibigan sa bagong taong ito. Sakto naman, nakatanggap si Amani ng text mula kay Atsuki, na nagtatanong kung nag-e-enjoy siya sa bisperas ng bagong taon kasama si Mahiro. Pagkatapos, nakatanggap si Amani ng text mula sa kanyang ina na nagtatanong din ng parehong bagay, na ikinainis niya. Nakakatanggap din siya ng text mula sa kanyang ama, na nagtatanong kung pwede nila siyang bisitahin sa Makalawa, at sinabi niyang pwede. Nang babaling na sana siya para sabihin kay Mahiro, bigla itong sumandal sa kanyang balikat at nakatulog. Naalala niya kung gaano siya kaabalahan buong araw sa pagluluto, pero kahit ganon, gusto niyang matulog ito sa komportableng kama. Nang subukan niya itong gisingin, bumagsak ito sa kanyang mga braso, at napansin niyang ang bango ng mga shampoo nito na amoy araw. Pagkatapos, inisip niya ang mga pwede niyang gawin, gisingin siya sa gulat, dalhin siya sa kanyang apartment, o ipahiga siya sa kanyang sariling kama habang siya'y matutulog sa sofa. Pinili niya ang ikatlong opsyon at hinaplos ang pisngi niya bago lumabas ng kwarto. Akala niya magugulat siya paggising, pero nang silipin niya siya kinabukasan, nagulat siya na hindi pa rin siya gising. Tahimik siyang lumapit sa kanya at inamin na ang cute niya matulog bago dahan-daang hawakan ang kanyang pisngi. Bahagya niyang iminulat ang kanyang mga mata at ipinikit muli. Pero pagkatapos ay sinimulan niyang ikiskis ang kanyang mukha sa kanyang kamay parang pusa. Nang magising siya, nagsimula siyang magpanik hanggang sabihin ni Amani na walang nangyari sa kanila. Tinanong niya kung gusto niyang hawakan ang kanyang mga pisngi, pero hindi niya alam, mas gusto ni Amani na. Sa halip na paluin sila, tinatanong niya kung gising ba siya buong oras, pero sabi niya bahagya lang siyang nagising at nakita ang nasa kanya. Tinatanong ni Amani kung bakit akala niya na wala na siyang gagawin sa kanya. At inaamin ni Mahiro na hinahayaan niya lang siya para tingnan kung hanggang saan siya pupunta. Nang tanungin niya kung gusto ba niyang gumawa siya ng hakbang sa kanya, nagtatago si Mahiro sa kumot at tinatawag siyang tanga sa pagsasabi ng mga nakakahiyang bagay. Pagkatapos, dumalaw ang mga magulang ni Amani at binati niya ang kanyang ama, si Shuto, ng mabait dahil nagpaalam muna siya bago pumunta. Napansin niya pagkatapos ang isang malita, at sinabi ng kanyang ina na may dala siyang mga gamit para sa kanya. Pagpasok nila, kalmadong binati ng ama ni Amani si Mahiro at sinabing na ikwento na sa kanya ni Shuto ang tungkol dito. Bamaling siya kay Amani at sinabihan itong maging mabait kay Mahiro dahil malaki ang tulong nito sa kanya, at sinabi ni Mahiro na napakabait ni Amani sa kanya. Nang makaupo sila, naglalambingan sina Shuto, at ibinulong ni Mahiro kay Amani na pwede silang tumambay sa apartment niya kung gusto nila. Sinabi naman ni Shiboko na may dala siyang kimono para kay Mahiro para makapunta silang magkasama sa dambana. Pero sabi ni Amani na hindi siya pwede sumama dahil magsisimula ng tsismis ang mga kaklase niya. Pero, sinabi ni Shiboko sa kanya na huwag siyang magpahuli, kaya napilitan si Amani na magbihis na parang normal na tao. Sabi ng tatay niya na mukha siyang maayos kapag nagsusumikap siya, at naalala ni Amani na sinabi rin ni Atsuki sa kanya yon. Biglang dumating si Mahiro na parang isang buong handaan, at napatahimik si Amani. Nang ipilit ni Shiboko na may sabihin siya, sinabi niya na napakaganda niya, kaya sila ay nag-blush. Pagkaalis ng mga magulang niya, sinabi niya sa kanya nang diretso na siya ang dahilan kung bakit ang Japanese ang pinakapinapanood na kategorya. Bamulong si Mahiro sa kanyang tainga na ang gwapo-gwapo niya, kaya natigilan ang lalaki. Maya-maya, habang naglalakad sila papunta sa templo, huminto si Mahiro saglit para tignan ang kanyang sapatos, pero may nakabangga sa kanya. Hiniling ni Amani na hawakan niya ang kamay nito, at nahihiya siyang pumayag. Pagkatapos, nagbigay galang sila sa templo, at nang tanungin ni Amani kung ano ang hiling niya, sinabi niya na hiling niya ay kapayapaan na walang hanggan tulad ng nararamdaman niya ngayon. Inilibre siya ni Amani ng sopas na may pulang beans, at nang humingi ito ng isang higop, kinabahan siya ng sobra. Pagkatapos, nagpalit sila ng baso at tinanong niya kung bakit hindi siya kinakabahan ngayon, pero kinabahan. Nang kumain sila ng cake,
Napansin niyang nag-aalala siya tungkol sa hindi direktang pagdikit ng labi sa pinagkainan. Humingi ng paumanhin si Amani, pero sinabi niyang medyo nakakahiya lang. Sabi ni Amani sanay na siyang kumilos ng casual sa paligid ni Shistos at Atsuki dahil magkaibigan sila. Kaya uminom si Mahiro mula sa baso at sinabing magkaibigan na rin sila. Pagkauwi nila, nagpasalamat si Mahiro sa kanya dahil nag-enjoy siya at nasiyahan din siyang makipaghapunan sa pamilya niya. Hindi mapigilan ni Amani na haplasan ang ulo niya, pero nang medyo pumalag siya, sinimulan niyang guluhin ang buhok niya para inisin siya. Sumuko siya at hinayaan siyang gawin ang gusto niya, pero nang bigla siyang tumigil, umarte siya na parang gusto pa. Kapag sinimulan siyang tuksuhin ni Amani, nagagalit siya at tumatakbo palayo na namumula. Sumisilip siya pagkatapos sa likod ng kanyang pinto at tinatawag siyang manhid bago isara ang kanyang pinto, na iniiwan ng lalaki na namumula. Kinabukasan, paalis na sina Shuto at Shigoko at hinihiling kay Amani na bisitahin sila sa panahon ng tag-init. Pagkatapos ay hinihiling ni Shuto kay Mahiro na patuloy na maging magkaibigan sa kanilang anak, at sinabi niyang plano niya dahil napakatotoo nito. Maya-maya, sinabi niya kay Mahiro na hindi niya kailangang bulahin ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi niyang totoo ang lahat ng sinabi niya. Idinagdag pa niya na talagang mabuti ang kanyang pagkatao at nagtitiwala siya sa kanya kahit na matulog sa kanyang bed kaya hindi siya nag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay umalis siya para magluto ng tanghalian at ngumiti si Amani, alam na ginawa niya ang tamang desisyon sa paglipat dito. Nang sumunod na araw sa klase, narinig ni Amani ang ilang mga dalaga na nagkukwentuhan tungkol kay Mahiro na hawak ang kamay ng isang lalaki sa dambana, ngunit walang nakakakilala sa kanya dahil sobrang formal ng suot niya. Sa bahay, ibinahagi niya ang balita kay Mahiro, at masaya siya na hindi siya nakilala dahil mas madali itong linawin. Tinanong niya kung talagang nagmumukha silang magkasintahan, at sinabi ni Amani na hindi niya maiisip na makikipag-date ang isang lalaki tulad niya sa kanya. Nalungkot si Mahiro nang marinig ito, at mariin niyang sinabi sa kanya na huwag maliitin ang sarili. Pagkatapos, isa-isa niyang binanggit ang lahat ng magagandang katangian niya, kasama na ang kanyang 8 inches of plot, na ikinagulat naman niya. Habang naghuhugas siya ng pinggan, umupo si Mahiro sa sofa at ibinaon ang mukha sa unan dahil nahihiya siya. Pagkalipas ng ilang araw, dinalaw ni Chidose si Amani at humingi ng payo tungkol sa isang importanteng pangyayari sa Pebrero. Napakawalang muwang niya pagdating sa pag-ibig kaya akala niya ay tungkol sa mga final exam ang pinag-uusapan nila hanggang sa banggitin ni Chidose ang araw ng mga puso. Gusto niyang malaman kung anong klaseng tsokolate ang pwede niyang ibigay kay Atsuki, pero naniniwala si Amani na baka mas may alam si Mahiro. Sabi niya gusto rin niya ang opinyon niya, pero dahil lalaki siya. Tapos nagtalo sila na dapat kung tunay na lalaki siya dapat may ginawa na siya kay Mahiro, pero narinig ito ni Mahiro at nagsimulang mamula. Mahigpit niyang sinabi kay Chidose na hindi sila ni Mahiro ganoon, pero kamakailan lang, nagiging masigla siya tuwing malapit siya kay Mahiro. Sa kabila nito, pinipigilan niya ang sarili niya dahil ayaw niyang kamuhian siya ni Mahiro. Habang nagtitimpla ng tsaa si Mahiro, tinanong ni Chidose si Amani kung may gusto ba siyang espesyal na tsokolate, at sabi niya, mas gusto niya ang mga bagay na hindi masyadong matamis. Pagkatapos ay tinanong niya si Mahiro kung nagbibigay ba ito ng tsokolate sa kahit sinong lalaki, at sinabi niyang hindi dahil iisipin nilang lahat na gusto niyang tikman ang kanyang sausage. Nangako siyang bibigyan siya, at sumiksik si Chidose sa kanya dahil sa tuwa, nangangakong bibigyan siya ng tunay, hindi tulad ng ginagawa niya para kay Amani. Sa eskwelahan, nakakuha si Yuta ng maraming tsokolate mula sa lahat ng mga babae na gustong magbigay ng atensyon sa kanya, na ikinaiinggit ng lahat ng ibang lalaki. Napansin din ito ni Amani at Atsuki, at nagtataka kung paano dadalhin ni Yuta pauwi ang lahat ng tsokolateng iyon. Nagtataka rin sila kung bakit hindi siya tumataba sa pagkain ng napakaraming tsokolate, at naniniwala si Amani. Dahil nga nasa track club siya. Sabi rin niya na hindi siya makakakuha ng sapat na tsokolate para tumaba, pero sinabi ni Atsuki na may Russian roulette na mga tsokolate si Chidose para sa kanya, kaya nag-alala siya. Tinanong din siya ni Atsuki kung nakakatanggap siya mula sa isang hero, pero sabi niya hindi siya nito pinapalapit. Di nagtagal, dinalhan siya ni Chidose ng isang kahon at sinabi sa kanya na nagtago siya ng mga maanghang at mapait na tsokolate kasama ng mga normal.
Pagkaalis niya, napansin ni Amani na nakaupo si Yuta mag-isa at inalok siya ng isang shopping bag para madala niya pauwi ang lahat ng kanyang tsokolate. Sa gabi, tinikman niya ang mga tsokolate ni Chidose, at ang una ay naging maanghang. Sinasabi ni Mahara na magkunwari siyang masarap yun at lunukin, at dinalhan pa siya ng mainit na tsokolate para mawala ang lasa. Alam ni Amani na gatas na tsokolate ang ginagawa niya kadalasan, at tinanong kung binago niya dahil sa araw ng mga puso, na ikinapula niya. Itinatago niya pagkatapos ang kanyang mukha sa likod ng unan at tumingin sa kanya ng may nakakaakit na mga mata, bago tumakbo pauwi. Napansin ni Amani na may iniwan siyang bag sa doorknob na may sulat na nagpapasalamat sa kanya dahil palagi siyang inaalagaan. Nakakita siya pagkatapos ng isang kahon ng organette sa loob, at ang susunod na sulat ni Amani ay nagsasabing ginawa niya yun para sa kanya dahil hindi siya mahilig sa matatamis. May ngiti sa kanyang mukha, sinubukan ni Amani ang isa at nagustuhan ang lasa. Kinabukasan sa klase, nilapitan ni Yuta si Amani, na ikinagulat ng mga babaeng pick-me dahil wala namang ibang kaibigan si Amani maliban kay Atsuki. Nagpasalamat si Yuta kay Amani sa tulong nito kahapon, at sinabi ni Amani na wala iyon. Dumating si Atsuki at nag-usap sila tungkol kay Chidose, na isang napakagulo at mailap. Tinanong ni Amani kung sang-ayon ang kanyang ama sa plano niyang pakasalan si Chidose, at sinabi ni Atsuki na unti-unti niya itong makukuha. Pagkatapos, binati niya si Amani ng good luck kay Mahiro, ngunit pinaalala niya rito na magkaibigan lang sila. Nang gabing yun, umuwi si Amani at nakita si Mahiro na nerbyosong nakaupo sa sofa. Nagpapasalamat siya sa kanya para sa mga tsokolate at tinatanong kung ano ang gusto niya bilang kapalit, pero tahimik niyang ibinubulong na marami na siyang naibigay. Nagtatalo siya na mas marami siyang ginagawa sa pamamagitan ng pagluluto at paglilinis, pero naniniwala si Mahiro na, hindi katulad niya, hindi man lang niya napapansin ang mga bagay na ginagawa niya para sa kanya. Kahit na ganoon, sinabi niyang bibigyan niya siya ng isang bagay na gusto niya, pero sinabi niya na huwag siyang umasa ng sobra dahil siya ay isang taong madalas makadismaya. Sabi ni Mahiro na lagi niyang pinahahalagahan ang mga bagay na binibigay niya, kasama na ang teddy bear na nakuha niya mula sa kanya. Tinitigan niya ito at sinabing hindi niya pa nga alam ang kaarawan niya, at ibinunyag ni Amani. Ika-8 ng Nobyembre, nagtatampo si Mahiro kasi nakalipas na ito at nagtatanong kung hindi man lang daw siya sinabihan, at sinabi niya na hindi pa sila gaanong malapit noon. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang braso niya at sinabi sa kanya na ipagdiriwang nila ito ng magkasama simula ngayon. Nagbibirong tanong ni Amani kung balak niyang manatili sa kanya magpakailanman, at kinakabahan si Amani, sinasabi na kahit gusto niya siya, wala siyang balak na pakialaman ang kanyang joystick. Kalaunan, pagdating ng White Day, bumisita si Amani sa isang gift shop at humihingi ng tulong sa may-ari para bumili ng regalo para sa isang malapit na kaibigan. Nang gabing yun, umuwi siya na may dalang regalo, at gulat na gulat si Mahiro na nagbago na siya. Ang ayos ng buhok niya. Sabi niya sinubukan niyang magbihis para sa White Day at pwede niyang baguhin kung nakakaabala sa kanya, pero pinigilan siya nito at sinabi na maganda siya. Inamin din niya na nakaka-relax siya sa paligid niya dahil kadalasan mukha siyang pulubi. Pero kapag mukha siyang prime Leonardo DiCaprio, nanlalata ang kanyang cookie. Binuksan niya ang kanyang regalo, at lumabas na isang cute na bracelet kasama ang sobra. Sa loob, nakita niya ang ilang Make Me Do Anything cards, na iginuhit niya mismo. Nagpasya siyang gamitin ng isa ngayon at hilingin na isuot nito ang bracelet sa kanya, pero sabi niya, gagawin niya ito ng libre. Pagkatapos niyang ilagay ito sa kanyang palso, nagpapasalamat siya sa kanya ng isang banayad ng ngiti, at sa sandaling ito napagtanto ni Amani na talagang gusto siya nito. Kinabukasan, naabutan siya ni Atsuki na hindi handa, pero masaya siya dahil sa wakas may nangyayari sa kaibigan niya. Itinatanggi pa rin ni Amani, na sinasabing hindi niya kailanman liligawan ang isang tulad niya, pero ipinaintindi sa kanya ni Atsuki na ang pag-iisip niyang hindi siya sapat para sa kanya ay nangangahulugang gusto niya ito. Nang gabing yun, umuwi siya at nagulat nang makita si Mahiro na parang isang batang may bahay. Sinabi niya sa kanya na kumain sila ng fries ni Atsuki, at sinabi niya na mabuti para sa kanya na magkaroon ng ilang. May laman na ang kanyang katawan. Sabi ni Amani kay Mahiro na medyo payat din siya, pero nang hawakan niya ang kamay nito para ipakita, namula siya at humingi ng paumanhin sa paghawak sa kanya nang walang pahintulot. Kinakabahan niyang nasabi na ayos lang sa kanya na hawakan siya nito,
pero lalo siyang kinabahan. Inilihis ni Amani ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit hindi niya suot ang pulse heiress, at sinabi niyang hinubad niya ito para magtrabaho dahil ayaw niyang mapudpod ito. Pagkatapos, nagtungo si Amani sa kanyang silid para magpalit, pero napaluhod siya sa likod ng pinto dahil natutunaw ang puso niya sa tuwing nakikita niya ito. Ilang araw ang lumipas, sinabi ni Atsuki kay Amani na nag-away sila ng kanyang ama tungkol kay Chitasen at ayaw nang umuwi, kaya pinatuloy siya ni Amani sa kanyang apartment. Gayunpaman, nagpasya siyang sabihin muna kay Mahiro dahil halos mag-asawa na sila. Kalaunan, nakipagkita si Atsuki kay Mahiro at humingi ng paumanhin sa pagiging paikot-ikot sa kanilang relasyon, ngunit tinapakan ni Amani ang kanyang daliri sa paa para maging maayos siya. Malugod siyang tinanggap ni Mahiro at gumawa pa ng espesyal na hapunan para sa kanya, na nagpainggit kay Atsuki dahil nakakakain yun ni Amani araw-araw. Nang gabing yun, kumbinsido si Atsuki na may gusto si Amani kay Mahiro dahil sa paraan ng pakikitungo niya rito. Kung paano siya tingnan ng lahat sa paaralan na isang nerd, ngunit nakikita ni Mahiro ang higit pa sa kanya, at iyon ay kung bakit sila nagkakasundo. Dagdag pa ni Atsuki, malaki ang tiwala sa kanya ni Mahiro, kaya sa halip na sabihing hindi sila magde-date, dapat man lang tingnan siya ni Amani ng mas malapitan. Kinabukasan, sumigaw si Chitasen sa tenga niya dahil inimbita niya si Atsuki nang hindi nagpapaalam sa kanya. Pagkalipas ng ilang oras, sumulpot din siya sa kanyang pintuan. Sabik niyang sinabi na mananatili siya sa bahay ni Mahiro dahil bakasyon nila, kaya napaisip si Amani kung pumayag ba si Mahiro o hindi. Bamulong naman si Mahiro sa kanya na okay lang naman sa kanya, kaya nagpasya si Amani na damaykit na lang sa kanya dahil parang ang layo niya sa dalawa. Tinatanong niya pagkatapos kung ano ang ulam, at sabi niya ay ginagawa niya ang paborito niyang omurice. Sabi ni Amani na ang kanyang mga itlog ang pinakamasarap na natikman niya, at ang pagiging prangka niya ay nakakatuwa sa kanya. Habang nanananghalian, lahat ay nasisiyahan sa luto ni Mahiro, at iniisip ni Chitasen kung magiging kasing galing ba siya nito. Sabi ni Amani na kaya niya, basta't tigilan niya ang pagiging parang tanga lagi at matuto siyang magandang asal kay Mahiro. Sagot ni Chitasen na hindi siya pwedeng maging katulad ni Mahiro dahil napakaseryoso nito, at kahit nakangiti siya sa eskwela, parang hindi niya gusto doon. Pero, mas mukha siyang komportable dito, at mas gusto niya siya sa ganitong ayos. Pagkatapos, hinihiling niya kay Mahiro na maging mas bukas ng kaunti at pabilihin si Amani ng Goxi bag, ngunit mariin niyang sinabi sa kanya na hindi niya iyon gagawin at walang mangyayari sa kanila. Gayunpaman, nagsimula siyang mamula at umiwas ng tingin kay Amani, na nagpapahiwatig na may gusto sila sa isa't isa. Nang gabing yun, nakatanggap si Amani ng text mula kay Chitasen, at siya ay namula dahil ito ay isang cute na litrato ni Mahiro kasama ang teddy bear. Bigla siyang kinuna ng litrato ni Atsuki at ipinadala ito kay Chitasen. Kinabukasan, umalis sina Atsuki at Chitasen, at sinabi ni Amani kay Mahiro ang tungkol sa litrato. Nagsimulang magdaldal si Mahiro tungkol sa kung paano niya ito nililinis araw-araw at niyayakap sa kama, pero pagkatapos, naiilang siya at sinasabi sa kanya na kalimutan na lang ang sinabi niya. Sabi ni Amani, huwag siyang mahiya dahil nakikita niyang nakakatuwa ang mga ginagawa niya, kaya sinabi niya sa kanya na magbahagi rin siya ng nakakahiyang bagay tungkol sa kanyang sarili para gamaan ang pakiramdam niya. Sinabi rin niya na nagpalitan sila ng numero ng mga kaibigan niya, at sila na lang ang tatanungin niya kung hindi siya magsasalita, na ikinahiya pa lalo ng kanyang pagiging desperada. Bigla na lang, nakatanggap siya ng text mula sa isang tao, at nang tiningnan niya ang kanyang telepono, bigla siyang natahimik. Kinabukasan, pumasok si Amani sa gusali at nakita ang isang babae na pinapagalitan si Mahiro sa labas ng kanyang apartment. Sinabi ng babae na maghihiwalay na sila pagkatapos niyang magtapos at hiniling na ituloy niya ang ipinadala ang mga kinakailangang dokumento. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mahiro na huwag magpasaway habang siya ay papalayo. Pagkaalis niya, dumating si Amani at nagtanong kung sino ang babaeng yun, at sinabi ni Mahiro na iyon ang kanyang ina, si Sayo. Sinabi rin niya kay Amani na huwag siyang alalahanin dahil simula nang isilang siya ay kinamuhian na siya ni Sayo, at wala nang makapagpapabago ng isip nito. Paglingon niya para umalis, hinawakan ni Amani ang kanyang kamay, na nagdulot ng kanyang pamumula, at hiniling niya na manatili siya kasama niya. Nang sinabi niyang ayos lang siya, iginiit ni Amani na gumugol siya ng oras kasama niya kaya pumayag siya.
Sa bahay ni Amani, naupo sila sa sopa na magkahawak kamay, at nang humigpit ang hawak ni Amani, siya ay ngumiti at nagpas siyang ikwento sa kanya ang isang istorya. Ikinwento niya na ang kanyang mga magulang ay hindi nagpakasal dahil sa pag-ibig, kundi upang bigyang kasiyahan ang kanilang mga pamilya, kaya hindi nila binalak na magsama ng matagal. Ngunit isang gabi, walang wifi, at sa sobrang pagkabagot nila, nauwi sila sa paglalambingan. Nang isilang si Mahiro, pinansyal lamang nila siyang sinuportahan, ngunit hindi sila aktibong nagsikap na palakihin siya bilang isang anak. Idinagdag niya na bibihira silang dumalaw sa kanya, at iniwan siya upang palakihin ng kanilang kasambahay. Sinubukan niya ng labis at nagpakahusay sa lahat sa pag-asang mapapansin siya ng kanyang mga magulang. Pero lahat ay nawala ng saysay. Habang patuloy siyang nagsisikap, siya ay naging anghel ng kanilang paaralan, ngunit kahit iyon ay hindi nakatulong sa kanyang sitwasyon. Hindi sila maaaring maghiwalay hanggat narito siya, at wala isa man sa kanila ang gustong kumuha sa kanya, kaya naghihintay siyang makatapos ng pag-aaral at maging malaya. Nang sabihin sa kanya ng kanyang ina na hindi siya gusto, labis siyang nagulat kaya umupo siya sa ulan, at iyon ang araw na nilapitan siya ni Amani para ibigay ang kanyang payong. Nauunawaan ang kanyang sakit, pinayungan siya ni Amani at bigla siyang niyakap, sinasabi sa kanyang maaari siyang umiyak at ilabas lahat. Nagsimulang maluha si Mahiro at ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ni Amani, at hinawakan siya ni Amani hanggang gumagaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos niyang matapos, nagpapasalamat siya sa kanya dahil sa pagiging mabait nito sa kanya, at nagpapasya siyang samandal sa balikat nito ng kaunti pa. Pagkatapos ay nabanggit niya kung gaano kagusto at hinahangaan ng lahat ang anghel, ngunit ang totoong Mahiro ay malungkot at walang sinuman sa kanyang tabi. Pagkatapos ay isa-isa niyang binanggit ang lahat ng masamang bagay tungkol sa kanya, ngunit sinabi ni Amani na mas gusto niya siya kapag nagiging totoo siya sa kanyang sarili. Itinuro niya ang ilan sa mga magagandang katangian na mayroon siya at hiniling na bigyan niya ang kanyang sarili ng kaunting pagkilala. Nang makita niya itong namumula, nagsimula siyang mag-alala at ipinaliwanag na gusto rin siya ni Chido Sandetsuki, ngunit natigil ang kanyang pagdadaldal nang makita niya ang mga luha ng kagalakan sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanya nang nakangiti at sinabihan siyang bigyan siya ng mas maraming atensyon bago siya yakapin at sabihing yakapin siya nito ngayong araw. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang mahiya dahil sa pagiging malambing sa kanya, hanggang sa sinabi ni Amani na dapat mas maging bukas siya tungkol sa kanyang sarili dahil espesyal siya sa kanya. Inimbitahan siya ni Amani na maglakad-lakad at sinabing excited siyang magsimula ang bagong semestre at magpalit ng mga klase. Naniniwala si Amani na gusto niyang makasama sa parehong klase ni Chido, ngunit nakakainis ito sa kanya dahil gusto niyang makasama si pangalan ng lalaki sa parehong klase. Pagkatapos bigla na lang, niyakap niya ito mula sa likod at nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya, at inaamin ni Amani na mahuhulog siya sa kanya sa ganitong paraan. Tumingin naman siya sa puno ng cherry blossom at sinabing hindi niya kailanman nagustuhan ang tagsibol dahil lagi siyang nag-iisa tuwing may mga kaganapan, ngunit sinabi ni Amani na hindi na siya nag-iisa ngayon. Hinawakan niya ang kamay nito, at inamin na hindi na niya masyadong kinasusuklaman ang tagsibol kumpara noong nakaraang taon, at lahat ng ito ay dahil sa pagiging maginoo niya. Sa pagbubukas muli ng klase, napunta sina Amani at ang kanyang mga kaibigan sa iisang klase, at natuwa si Etsuki na makita na mas nagiging malapit sina Amani at Mahiro. Dumating si Yudek para magkumusta, at naalala ni Amani ang panahon noong isa pang kaklase. Ginawa rin yun, para lang pagsamahin siya mamaya. Nang maglaon sa bahay, napansin ni Mahiro na tila wala siya sa sarili, at sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Napansin niya rin na ang ganda ng buhok niya ngayon, at gusto niya itong hawakan, at nahihiyang pumayag siya. Hiniling ni Mahiro na aipatong niya ang ulo niya sa kanyang kondongan, pero nang magsimula siyang magpanik, tinanong niya kung hindi ba sapat ang kanyang manok, drumsticks. Nag-aatubiling sumunod si Amani sa kanyang hiling, hinahayaan siyang haplasan ang kanyang buhok habang nakangiti siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung subukan niyang halikan siya sa ibabaw ng lababo, at sinabi niya na tatadyakan niya siya. Pagkatapos ay inamin niyang wala siyang lakas para subukan ang ganitong bagay, at sinabi sa kanya na magpahinga sa kanyang kondongan hanggat gusto niya, na ikinabulan niya. Nang magsimula siyang makatulog, pabirong sinabi ni Mahiro na masama naman na siya lang ang nagsasalita, pero tuloy lang siya sa pag-ignore dito.
Sabi niya na ang pagod ng isang lalaki ay naglalaho kung siya ay magpapahinga sa kondongan ng isang babae, pero nang makita niyang parang matutulog na siya, bahagya siyang pinalo para gisingin siya. Sumagot siya na ayaw niyang gawing ugali ito, pero sinabi ni Mahiro na mayroon pa rin siyang balak na haplasin ang kanyang buhok, kaya mas mabuti nang mag-enjoy na lang siya. Tinanong niya kung anong pakiramdam niya sa klase ngayong taon, at inamin niyang nagulat siya. Makita siya sa parehong klase tulad niya. Iminungkahi ni Amani na lumayo sila ng kaunti sa klase para hindi mahalata ang kanilang kakaibang kasunduan, pero kinurot niya ang pisngi nito dahil napakaswal niyang sinabi. Pagkatapos, tinanong niya kung pwede silang umasal ng normal, kahit sa bahay lang, pero sabi ni Amani na ang paghiga sa kanyang kondongan ay hindi normal para sa kanya. Sabi niya hindi ito bibilang, at inamin nitong spoiled at masama siya. Napansin ang antok na mga mata nito, sinabi niyang matulog na ito at nangakong gigisingan siya mamaya, pinapayagan si Hindo Essay na bumangon. Maya-maya, bigla siyang nagising at nalaman niyang nakatulog siya ng 1 oras at mukha siyang cute. Kapag natutulog siya, sinasabi niya sa kanyang huwag siyang titigan, pero sabi ni Mahiro nakita na niya ito sa pinakahiyahiyang sitwasyon niya, kaya patas lang na makita rin niya ito. Kapag sinusubukan niyang magprotesta, kinukurot nito ang kanyang mga pisngi at binibitawan lang siya kapag nagpaumanhin siya. Pagkatapos ay hinahawakan nito ang kanyang mukha at sinasabing mas may kulay ang kanyang mga pisngi kaysa dati, at lagi siyang makakasandal dito gaya ng pagsandal niya dito dati. Pagkatapos ay kinurot na naman nito ang kanyang pisngi, at napagtanto niyang medyo mapilit ito ngayon. Kinabukasan, pumunta si Amani sa arcade at umuwi na may isang bag ng mga premyo, na lahat ay naging mga cute na plushie. Kinukuha ni Mahiro ang kuneho at niyayakap dahil sa sobrang cute nito. Tinitignan siya ni Amani na may nakakalokong ngiti, at napapahiya siya kaya tinatakpan niya ang mukha niya sa balikat nito, hinihiling na huwag siyang tratuhin ng ganito. Nagtatampo siya, kaya tinatapik ni Amani ang ulo niya para patahanan siya, at nakukonsensya siya dahil palagi siyang binibigyan nito ng kung ano. Sabi niya gusto niya itong bayaran at handang gawin ng kahit ano ang hilingin nito, at sa 1 segundo, naiisip ni Amani ang iniisip niyong lahat na gunners ngayon. Kinokontrol niya ang sarili niya at sinasabi sa kanya na ay go siya ng puding, at pumapayag si Mahiro. Para gawin ito, agad-agad, pumunta siya sa tindahan para bumili ng maraming itlog at ginawan siya agad ng puding. Pagkatapos kumain, sinabi niya sa kanya na ang pagkain ng masasarap niyang pagkain ang pinakamasayang bahagi ng araw niya, na labis niyang ikinatuwa. Nagpasalamat din siya sa kanya sa araw-araw niyang pagsisikap para siguraduhing malusog siya, pero kinabahan si Mahiro kaya tumakbo siya para maghugas ng pinggan. Hinawakan ni Amani ang braso niya at tinapak ang ulo niya, na dahilan para itago niya ang mukha niya sa sopa. Kinabukasan, tinanong ni Yuta sina Amani at Atsuki kung gusto nilang magsabay magtanghalian, at pumayag sila, kahit nagtataka si Atsuki kung bakit nakikipagkaibigan sa kanila si Yuta. Sumagot si Yuta na mabait na tao si Amani, kaya gusto niya itong makilala pa ng mabuti. Napansin naman ni Amani na nakasimangot si Mahiro sa klase at tinanong niya kung galit ba ito sa kanya. Sinabi ni Mahiro na hindi naman daw kasalanan ni Amani, at makitid lang ang pag-iisip niya. Pero humingi pa rin ng tawad si Amani, na ikinainis niya. Sinabi niya na nakakaramdam siya ng kaunting inggit dahil basta na lang lumapit si Yuta kay Amani, at bigla silang naging magkaibigan, samantalang siya ay nagpipigil. Kapag nakikita niyang nakikipag-chill siya sa mga lalaki, pakiramdam niya ay naiiba siya. Pero sabi ni Amani, kung sasama siya sa isang loser na katulad niya, biglang magmumukhang kakaiba. Nainis si Mahiro dahil minamaliit niya ang sarili niya. Kaya pinagalitan niya ito at inutusan na tumigil sa panlalait sa sarili niya. Gusto rin niyang makasama siya sa eskwela, kaya iminungkahi ni Amani na magpanggap silang bagong magkaibigan para walang makahalata, na ikinatuwa niya. Kinabukasan, inutusan ng guro ang mga estudyante na bumuo ng grupo para sa klase sa pagluluto, at inanyayahan ni Mahiro si Amani na magkapareha sila. Kalaunan nalaman niya na tinulak ni Cheetos si Mahiro na gawin yon. At nagsimula ito ng isang palakaibigang biruan sa pagitan niya at ni Atsuki tungkol sa kung gaano silang parehong nakakainis. Maya-maya pa'y nagsimula na silang magluto, at sinunod ni Amani ang mga tagubili ni Mahiro, na nagtulak kay Cheetos na tuksuhin sila sa pagtawag sa kanilang mga Mule Wednesday. Pero mariing sinabi ni Mahiro sa kanya na mag-focus sa pagluluto, dahil ayaw niyang may makakita sa kanyang pamumula.
Pagkatapos nilang magluto, umalis sina Amani at Mahiro para kumuha ng salad, pero muntik nang matapunan ng mainit na gravy si Mahiro dahil sa mga nagbibirong lalaki. Mabilis na kumilos si Amani at nailigtas siya, at habang nakatingin ng buong klase sa kanya, nagbigay siya ng isang makapangyarihang talumpati tungkol sa pagiging responsableng adulto, na nagdulot ng kilig kay Mahiro. Kalaunan sinabi ni Cheetos sa kanya na ang galing niya kanina, pero sinabi niya na kailangan niyang protektahan si Mahiro. Sa bahay, sinabi ni Amani sa kanya na nakita niyang nagseselos ang ibang tao nang hawakan niya siya, pero hindi niya siya iiwan. Pagiging kaibigan niya, medyo nasasaktan siya sa pag-iisip na nasa friend zone siya, kaya sinimulan ni Amani na tapikin ang ulo niya. Naiinis siya sa pag-iisip na ginagamit niya ito para makalusot sa gulo, pero sabi niya sa kanya lang niya ginagawa ito. Ipinapahayag niya ang kanyang pagkabigo tungkol sa isang bagay na hindi maintindihan ni Amani, kaya tinanong niya kung ano ang gusto niyang gawin niya. Sinabi niya na tapikin ang ulo niya, at napapula siya nang tuparin niya ang kahilingan niya. Dahil malapit na ang Golden Week, nakakaramdam ng hindi kasiyahan si Mahiro dahil wala siyang plano. Nang sabihin ni Amani na malaya siya, inilabas niya ang isang paboritong tiket na ibinigay niya sa kanya at tinanong kung ibibigay niya sa kanya ang isang araw ng linggo. Sabi niya gusto niyang gumala at mag-shopping, at sabi ni Amani hindi niya kailangang gamitin ang tiket para doon. Pero, iginigiit niyang gamitin ang mga tiket dahil gusto niyang ipabitbit sa kanya ang mga bag. Dagdag pa niya na gusto niyang pumunta sa lugar na gustong-gusto rin niya at tumingin sa kanya ng may masayang mga mata, para masabi niya kung saan niya gustong pumunta. Bumigay si Amani sa kanyang pagiging cute at sinabi na gusto niyang pumunta sa kuting baka dahil yun ang pinakamalapit na mararating niya para mahawakan ng isang kuting. Pumayag siya at nagmungkahi rin na pumunta sa arcade at ikinatuwa niya nang sabihin ni Amani na sabik na siya roon. Sa unang araw ng linggo, dumalaw si Chidose para sa cooking class kasama si Mahiro at naging. Ang buong bahay ni Amani ay naging magulong circus. Naaalala ni Amani ang mga tsokolateng Russian roulette na ginawa niya para sa kanya, kaya't nagmamakaawa siyang gumawa siya ng isang bagay na talagang makakain sa pagkakataong ito. Nagsimulang magluto ang mga babae sa pamamagitan ng pagbabalat ng hipon, habang nakatulog si Amani sa sofa. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili na nakasandal kay Mahiro, na nagsabing ayaw niya siyang gisingin dahil mukha siyang payapa. Habang kinakabahang nagbablush silang dalawa, nagsimulang magbiro si Chidose tungkol sa kanilang pagkakaroon ng happy-nappy na magkasama, na ikinainis ni Amani. Tinanong niya ito kung may ginawa ito sa kanya habang siya ay natutulog, at misteryoso nitong sinabi. Hindi siya yon. Habang nagtitipon sila para mag-almusal, nag-aalangan si Amani dahil hindi siya nagtitiwala kay Chidose, pero tiniyak sa kanya ni Mahiro na ligtas kainin ang pagkain. Pagkaalis ni Chidose, kinakabahang inamin ni Amani na pinisil at pinaglaruan ni Chidose ang kanyang mga pisngi at buhok noong siya'y natutulog. Sinabi niya na ayos lang yon dahil gusto rin niyang hawakan ang mga pisngi ni Mahiro, at habang nagpapakasaya si Mahiro, pinaalala niya kay Amani ang kanilang date bukas. Tinanong din niya kung may gusto ba si Amani sa kanyang damit, at sabi ni Amani gusto niya yung maayos at presentable. Kinabukasan, nagpakita si Mahiro na parang isang napakagandang manika, at agad niya itong napansin. Nakataas ang buhok niya, medyo naiilang siya, pero nang sabihin ni Amani na ang ganda niya, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos, pumunta sila sa lugar ng mga pusa, at naakit si Mahiro sa pinaka-cute na hayop na likha ng kalikasan. Pero, nang tumakbo palayo sa kanya ang pasang nagngangalang Silk, sinabi ni Amani na huwag siyang malungkot dahil kailangan ng mga pusa ng panahon para masanay sa mga tao. Nang ihain sa kanya ang kape na may guhit na pusa gamit ang krema, sinabi niya na napaka-cute para inumin, na ikinatawa ni Amani. Sa huli, sumimsim siya pero nagkaroon ng krema sa kanyang bibig, kaya agad siyang kinunan ng litrato ni Amani. Maya-maya, lumundag ang isang pusa sa kondongan ni Mahiro, at napansin niyang tulog na si Silk. Sa kondongan ni Amani, naniniwala si Amani na si Silk ay katulad lang ni Mahiro, na noong una ay mahigpit pero unti-unting nagbukas at naging kaibig-ibig at malambing. Napagtanto ni Mahiro na parang pusa ang Trato sa kanya, kaya sumimangot siya habang namumula ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos, naglakad sila sa mall na magkahawak kamay, at nakita ni Amani ang isang damit na sa tingin niya ay babagay sa kanya. Sinukat niya ito sa silid-bihisan, ngunit nang subukang landiin si Amani ng ilang babae,
Kumapit siya sa braso niya at inilayo siya. Sa arcade, nanalo si Mahiro ng isang plushie na kamukha ni Silk, kaya nagpasya siyang ibigay ito kay Amani dahil pala kaibigan si Silk na pusa sa kanya. Tinanong niya kung okay lang ba talaga dahil pinaghirapan niya itong kunin, at sumagot siya na nagpupursigi lang siya para sa kanya. Nang marinig ito, tinanggap ni Amani ang regalo at akmang tatapikin ang ulo niya, ngunit naantala sila ni Yuta. Nagulat si Yuta na may boyfriend si Mahiro, ngunit mabilis niyang itinama na hindi sila magkasintahan. Ipinaliwanag nila kay Yuta ang sitwasyon nila sa pagtira sa magkatabing apartment, ngunit medyo mas nakatuon siya sa kung gaano kaganda si Amani kapag nagbibihis ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang opinyon ni Mahiro. Nahihiya niyang inamin na cute si Amani. Hinihiling din niya kay Yuta na huwag sabihin ito sa kahit sino sa klase, at sinabi ni Yuta na hindi siya tsismoso. Kalaunan, nagpaumanhin si Amani kay Mahiro dahil nalaman ni Yuta ang tungkol sa kanila. Ngunit sabi niya ay ayos lang dahil wala silang kontrol dito. Nakahinga ng maluwag si Amani na si Yuta ang nakakaalam at hindi ibang lalaki dahil ngayong mas kilala na niya si Yuta, alam niyang mabait itong tao. Sinabi ni Mahiro kay Amani na mabait din siya, pero naiinis siya kapag minamaliit nito ang sarili niya. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabi sa kanya na babahagihin niya ito ng papuri hanggang sa makiusap itong tumigil, at ang tanging paraan para makalaya siya ay maging mabait sa sarili niya. Kinabukasan, nakipagkita si Amani sa mga lalaki, na gustong malaman ang tungkol sa kanyang date, at nang sabihin niyang isa lang itong casual na pagkakaibigan, iba ang iniisip ni Atsuki at ibinunyag kung paano ginugugol ni Mahiro ang halos lahat ng kanyang oras sa apartment ni Amani. Tinanong ni Yuta kung nagsasanay ba siyang maging asawa, ngunit kinakabahang sumagot si Amani na kumakain silang magkasama para hatiin ang gastos. Hindi kumbinsido si Yuta dahil alam niyang walang babaeng magiging casual sa isang lalaki kung hindi siya interesado rito, kaya nagtataka siya kung may nararamdaman ba siya para rito. Kalaunan umuwi siya at nagulat si Mahiro, na mabilis na itinago ang kanyang telepono at nagtanong kung nag-enjoy siya. Tinanong siya nito kung ano ang itinatago niya, at nahihiya niyang sinabi na tinitingnan niya ang mga lumang litrato niya, na nakuha niya mula sa kanyang ina. Gusto niyang makita ang mga litrato, ngunit nang tangkaing tumakbo ni Mahiro, napunta sila sa dating posisyon. Natigilan at namula si Mahiro, ngunit kinurot ni Amani ang kanyang pisngi at sinabing nakakatawa siya. Inis, binigay niya ang kanyang telepono, ngunit sa reaksyon niya, parang nagustuhan niya ang pagkakadikit nila. Tinanong niya ito kung ano ang plano niya sa araw ng mga ina, at sagot ni Amani na magpapadala lang siya ng bulaklak sa kanyang ina. Sinabi niyang matutulungan niya sila sa bahay kung nandoon siya, pero malamang na makaka. Mas lalong lumala ang sitwasyon. Nagtataka si Mahiro kung bakit siya pinayagan ng mga magulang niya na tumira mag-isa, gayong mas kaunti pa ang alam niya sa gawaing bahay kaysa sa isang OnlyFans model, at sinabi niyang iba ang dahilan. Habang tinatapik ang ulo niya, sinabi niya na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman ganoon kahalaga ang dahilan niya, pero tinawag siya nitong sinungaling. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kamay niya sa pisngi nito at sinabing ayaw niyang makita itong nasasaktan, kaya dapat nitong sabihin sa kanya ang tungkol dito. Sinabi naman ni Amani na naalagaan siyang mabuti ng mga magulang niya at may kaya sila. Hindi niya napagtanto kung gaano yun karami at nagtiwala sa lahat, pero may mga lalaking nagpanggap na kaibigan niya pero ang totoo ay gusto lang nilang gamitin ang pera niya. Nang mahuli niya silang nag-uusap tungkol sa kanya sa likod niya, naging balisa siya at nagsimulang magduda kahit sa totoong mga kaibigan niya. Gusto niyang pumunta sa malayo at magsimula ulit, kung saan walang nakakakilala sa kanya, kaya siya lumipat. Sabi ni Mahiro, susugurin niya sana ang mga handgal na yun kung naroon siya, pero sabi ni Amani, ayaw niyang masaktan ang magaganda niyang kamay. Ipinaalala rin ito sa kanya na mas mabigat ang buhay niya kaysa sa kanya, kaya hindi niya dapat alalahanin ang kanyang maliit na abala. Sa kabila nito, sinabi niya sa kanya na huwag nilang ikumpara ang kanilang nakaraan dahil ang kanyang sakit ay hindi mas mababa ang kahalagahan kaysa sa kanya at nag-alok na aalalayan siya tuwing malulungkot siya, tulad ng ginawa niya para sa kanya. Tinatanong niya kung gaano siya susuyuin ito, at sabi ni Mahiro, susuyuin niya siya hanggat kaya niya. Nag-aalala si Amani na baka mawalan siya ng kakayahan, pero ipinaalala niya rito na wala na siyang kakayahan noong una pa lang. Alam din niyang maasahan siya, malakas, at mabuting tao sa kabuuan, kaya gusto niya itong palayawin kapag kasama niya. Nang umiwas ng tingin si Amani, niyakap siya nito at sinabi na okay lang na magpahinga siya.
Habang yakap niya ito, naalala niya kung paano rin siya nito tinulungan noong kailangan niya ito, kaya nangako siyang magiging taong mapagtatapatan niya. Nang sabihin nitong gusto niyang aliwin siya nito sa susunod na malungkot siya, tuluyang tumigil si Amani. Nagpupumiglas pero yumayakap din pabalik na ikinatuwa niya. Maya-maya, bumabalik siya sa kanyang dating pagkamatigas, na ikinainis ni Mahiro dahil hindi niya ito gagawin sa iba. Pagkatapos, bigla siyang niyakap ni Amani mula sa likod, at nagsimula siyang mamula kahit nakahawak niya ito kanina lang. Sinabi niya na siya ay makasarili, at niyakap lamang siya dahil alam niyang hindi siya pipigilan, at sinabi ni Amani na pareho sila. Ngumiti siya sa kanya at nagsimulang maghanda ng hapunan, at si Amani, lubos na nahulog ang loob sa puntong ito, ay bumulong sa kanyang sarili na si Mahiro ay isang tanga. Kinabukasan, maaga siyang nagising at naglakad-lakad para maging mas karapat-dapat sa kanya. Maya-maya sa klase, tinanong ng ilang babae si Mahiro kung sumama ba siya sa mall kasama ang isang lalaki, at sinabi niyang sumama nga siya sa isang kaibigan. Nakahinga ng maluwag ang mga babae dahil akala nila date ito, pero sinabi ni Mahiro na date nga talaga dahil ang kaibigang ito ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Pagkatapos, tinanong ni Amani si Mahiro kung bakit niya sinabi yun sa klase, at sinabi niyang totoo ang bawat salita niya. Nag-aalala si Amani na baka magkamali ng isip ang mga tao, pero sabi ni Mahiro mas malala pa kung iniwasan niya ang tanong. Inamin ni Amani na may punto siya, pero sinabi niya na sana'y babalaan siya nito sa susunod, o baka mali ang kanyang isipin, nang sabihin niyang malilito rin siya kung ginawa niya ang parehong bagay. Pero sinabi ni Mahiro sa kanya na iba ito para sa kanya dahil sikat siya at palaging nakabantay sa kanya ang mga tao. Kalaunan, sinabi niya kay Mahiro na nagsimula na siyang mag-ehersisyo dahil gusto niyang magmukhang mas tiyad at hindi masyadong twink. Ipinahayag niya ang kanyang buong suporta, sinasabing gagawin niya ang lahat para sa kanya, pero kapalit nito, hihingi siya ng isang pabor. Sinabi ni Amani na subukan niya ng humingi ngayon, pero hindi niya masabi ang kanyang nasa isip at sa halip ay humihiling ng haplos sa ulo, sinasabing gusto niya kapag hinahawakan siya nito. Nang gabing yun, sumulpot si Amani sa kanyang silid, nakasuot ng parang napakagandang babae, at umibabaw sa kanya, hinihiling na dalhin siya sa isang lugar na masaya. Pagkatapos ay yumuko siya para halikan siya, ngunit biglang nagising si Amani na pawis at napagtanto na panaginip lamang pala ang lahat. Matapos madumihan ang kanyang pantalon, pumunta siya sa labahan, kung saan nakonsensya siya sa buong sitwasyon. Sa klase, tinanong siya ni Cheetos kung bakit siya namamalat, at sinabi niyang dahil nagjogging siya ng maaga. Iminungkahi ni Mahiro na magpahinga siya pagkatapos ng klase, ngunit nababasa niya sa kanyang ekspresyon na mayroong bumabagabag sa kanya. Sa bahay, tinanong niya kung may nagawa ba siyang ikinagalit nito, at siniguro ni Amani na hindi niya kasalanan. Nagpaumanhin siya, sinasabing marami siyang iniisip, pero napaluha si Mahiro, iniisip na hindi na siya nito gusto. Sinabi niya na hindi yun ang nangyayari, at may pinagdaraanan siyang pribado, kaya humingi ng detalye si Mahiro. Sa wakas ay sinabi niya na nabasag niya ang isang malaking nyug sa ulo niya sa kanyang panaginip at nakukonsensya siya. Pero interesado si Mahiro na malaman ang lahat ng detalye, kaya nagtataka siya kung isa ba itong masokista. Pagkatapos ay napagtanto niya na binibiro lamang siya nito, at sinabi ni Mahiro na ayos lang dahil siya ang pinakamatamis na lalaki na kilala niya. Inamin ni Amani na hindi pa siya nakapagpabaliw sa ibang babae, at masaya si Mahiro na malaman na siya ang una niya. Gayunpaman, kinakabahan siya sa dalawang kahulugan ng sinabi, kaya pinahinto niya si Mahiro sa pagtitig sa kanya. Pagkatapos, nagpasya siya at umupo para magtabi sa kanya, na nakakatulong para kumalma ang nerbiyos niya. Ilang araw ang lumipas, may inanunsyong pagsusulit, at sinabi ni Amani kay Mahiro na magdaraw siya ng pag-aaral kasama ang mga lalaki. Sabi niya gagawa siya ng dagdag na pagkain para sa kanila at nag-alok pa na sumali sa grupo. Hiniling ni Amani na imbitahan din niya si Chidose, pero sabi ni Mahiro na imbitado na siya dahil kanina pa siya nagmamakaawa ng tulong, at nakaplano na nilang magkasama mag-aral. Sabi naman ni Amani na gusto niyang mapabilang sa top 10 sa pagkakataong ito, at dinagdagan pa ni Mahiro ang motibasyon niya sa pamamagitan ng pag-alok ng isang kahilingan kung makakamit niya ang kanyang layunin. Iniisip niya kung ano kaya ang gagawin niya kung humiling siya ng isang bagay na medyo mapanganib, at kalmado niyang sinabi na ibibigay niya ang kahit anong gusto niya.
Kinakabahang sinabi niya na gusto niyang humiga sa kanyang kondongan tulad ng dati, at napangiti siya dahil nagagandahan siya sa ekspresyon niya. Kinabukasan, dumating ang buong barkada, at nag-aral sila ng maraming oras at nag-enjoy sa luto ni Mahiro bago umalis. Maya-maya, dinala siya ni Mahiro para magkape, at nang tanungin niya kung bakit ginagawa nito ang lahat para sa kanya, sinabi niyang gusto niyang alagaan siya. Pagkatapos ay lumapit siya at hinawakan ang kanyang labi, sinasabing hayaan siyang palayawin siya. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang resulta ng pagsusulit, at ika-6 si Amani, kaya nilapitan siya ni Mahiro at pinaalala ang gantimpalang ipinangako niya. Napansin ni Amani na laging una si Mahiro, kaya pagdating nila sa bahay, tinanong niya kung gusto rin ito ng gantimpala. Hiniling lamang niya na tulungan siyang hiwain ang pipino, ngunit sabi ni Amani, ang iniisip niya ay, nang iba, sabi ni Mahiro, wala siyang hinihiling na dagdag mula sa kanya, dahil kontento na siya sa lahat sa ngayon. At ang tunay niyang gusto ay isang bagay na siya lang ang makapagbibigay sa kanyang sarili. Pagkatapos, hinihiling niya kay Amani na humiga sa kanyang kondongan para linisin ang kanyang tenga, pero nang mag-atubili ito, pinaalalahanan niya na ito ang ideya niya. Ipinaliwanag ni Amani na nag-uumpisa lang ang kanyang kaba, pero sabi niya ayos lang dahil ito ang gantimpala sa kanyang pagtatrabaho. Sa wakas, pamwesto siya, at habang nililinis ang kanyang tenga, tinanong ni Mahiro kung sa tingin niya ay romantiko ito. Inamin niyang oo, at nang hilingin niyang humarap siya, bigla niyang tinignan ang kanyang kaakit-akit na mga patpat ng tambol na ikinakataranta niya. Pagkatapos niyang maglinis, nagsimula siyang maglaro sa buhok niya, at nang magsimula siyang mag-relax, tinatawag niya itong isang masuner ang tuta. Hindi nagtagal, nakatulog si Amani, at nang magising siya, nakita niyang nakatulog na rin si Mahiro. Sinubukan niyang gisingin ito, pero mahimbing ang tulog niya, kaya dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha nito at inamin na gusto niya ito. Pagkatapos, inalag niya ito at sinabihan na umuwi na, pero sumandal si Mahiro sa dibdib niya at ayaw gumising. Napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi buhatin ito papunta sa silid niya, kaya nang makarating siya doon at inilapag siya sa kama, medyo nagising siya at hiniling na umupo ito sa tabi niya. Ipinakita ni Amani na isa siyang walang bahid dungis sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo at paglalagay ng isang plushie sa tabi niya, at niyakap ito ni Mahiro bago muling matulog. Kinabukasan, nagpakita siya sa bahay nito, na kinakabahan, at habang naniniwala si Amani na pumunta siya para sa susi, sa halip ay gusto niyang malaman kung nakita nito ang litrato sa kanyang mesa. Sabi ni Amani na sinubukan niyang huwag masyadong tumingin, kaya malamang hindi niya ito napansin. Bagaman nakita niya ang lahat ng stuffed animals na nakahanay sa kanyang mesa. Sinabi pa niya na inanyayahan siya nitong matulog kasama niya, ngunit iniwan niya ito sa isang plushie sa halip. Nang marinig niya ito, natarante siya, at kinakabahang nasabi na wala siyang ibig sabihin na kakaiba. Habang patuloy siyang nagdadaldal, sinabi ni Amani na mag-ingat siya, dahil kahit na malapit silang magkaibigan, hindi sila maaaring matulog ng magkatabi. Biglang nagbago ang kanyang mood, at sinimulan niya siyang tuksuhin dahil nakatulog na siya sa kanyang kondongan. Sinabi ni Amani na iba yon, at ibang bagay ang tinutukoy niya, ngunit medyo naasar si Mahiro at iniwan siyang naguguluhan. Ilang araw ang lumipas, sumulpot si Mahiro ng maaga sa umaga para ipakita ang kanyang uniforme sa tag-init, at natarante si Amani dahil wala siyang suot na tights. Akala ni Mahiro na hindi niya gusto ang mga binti niya, pero ipinaliwanag ni Amani na ayaw lang niyang paglawayin siya ng ibang lalaki. Tinanong naman niya kung bakit siya kinakabahan, dahil nakita na niya ang mga binti niya dati, pero sabi ni Amani na noon ay emergency lang, at wala siyang masamang iniisip. Tinanong niya kung may masama siyang iniisip ngayon, pero nang umiwas ng tingin si Aman, humingi siya ng paumanhin sa pang-aasar. Nang sinabi niyang balak na niyang magsuot ng medyas, sumagot si Amani sa tanong kung gusto lang ba niyang ipakita sa kanya ang mga binti niya. Na mula noong una, tinanong siya ni Mahiro kung anong gagawin niya kung oo ang sagot niya, inamin na niya na gustong malaman kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Sabi ni Amani, nahihirapan siyang tumingin sa mga binti niya, pero ang cute niya talaga, kaya dapat niyang isuot ang medyas. Nakikita ni Mahiro na cute ang mga reaksyon niya at sinabi niyang masaya siya na siya ang unang nakakita sa kanyang uniforme sa tag-init. Sa eskwela, lahat ng lalaki ay nakatitig sa kanya, at naiirita si Amani dahil dito. Pagkatapos ng klase, niyaya ni Yuta si Amani na gumala,
pero nang makita nila na mag-isa na stapler ni Mahiro ang mga notes, pinili nilang tulungan na lang siya. Hindi nagtagal, narinig nila ang ilang babae na nagchichismis tungkol kay Mahiro sa hallway, na ikinagalit ni Amani. Sa bahay, tiniyak ni Mahiro sa kanya na hindi siya nasaktan doon, dahil may ilan talagang hindi magkakagusto sa kanya sa dami ng mga nagkakagusto sa kanya. Naniniwala rin siya na marahil ang posisyon niya sa klase lang ang hindi gusto ng mga babaeng iyon, at sinabi ni Amani na mas gusto pa niya ang tunay na Mahiro kaysa sa anghel. Binanggit niya kung gaano na siya nagbago sa mga nakalipas na buwan, kaya naman nagsisimula na siyang humawak sa kanya nang hindi iniisip ang mga magiging resulta. Habang kinakabahan siya, inamin ni Amani na binibigyan siya nito ng maling mensahe, kaya kailangan niyang mag-ingat. Matapos magtampo, inamin niya na nakakapagod ang magkaibang personalidad niya sa klase, at gusto niya sanang mas gugustuhin maging siya mismo sa piling ng taong gusto siya kung sino talaga siya. Para sa kanya, si Amani ang taong yun, kaya ipinapahayag niya na titigil na siya sa pag-aastang anghel sa eskwelahan at hayaang sumikat ang tunay niyang pagkatao. Biglang medyo nalungkot si Amani, at pinilit niya itong aminin na nagseselos siya dahil makikita na ng ibang lalaki ang tunay niyang pagkatao, samantalang dati, sikreto lang nila yon. Ang makita ang pagiging mapag-angkin nito ay nagpapasaya kay Mahiro, at sinabi niya rito na hindi lamang ito cute, kundi isa ring napakakul na tao. Sinabi ni Amani sa kanya na tumigil na o tatahimikin niya ito, ngunit marahan niyang hinawakan ang mukha nito. Sa mukha niya at sinasabing napaka-espesyal siya sa kanya. Bigla siyang dinagana ni Amani at tinakpan ng kanyang bibig ng kanyang kamay, nagbabala na hindi niya gagamitin ang kamay niya sa susunod. Habang siya'y umaatres, bigla siyang hinayla ni Mahiro at hinalikan sa pisngi bago tumakbo palabas ng kanyang apartment, iniwan siyang nagulat. Kinabukasan sa klase, pinag-uusapan ni Mahiro ang pagsali sa scavenger race, ngunit nang pumasok si Amani, bigla siyang natahimik. Napansin ito ni Atsuki at tinanong si Amani kung nag-away sila ni Mahiro, at nahihirapan siyang magpaliwanag. Para sabihin sa kanya na kabaligtaran ang totoo. Tinanong siya ng mga lalaki kung bakit siya nagmumukmak, at inamin ni Amani na mas madali sana siyang umaksyon kung alam niyang gusto rin siya ni Mahiro. Dagdag pa niya na gusto niyang dahan-dahanin lang, pero gustong-gusto na siyang batukan ng mga kaibigan niya dahil napakatagal na niyang nagdadahan-dahan. Sa bahay, dumating si Mahiro at nagpaumanhin dahil umalis siya bago maghapunan, at sinabi niya sa kanyang okay lang. Naupo siya sa tabi niya sa sofa, at tinanong niya kung bakit niya ginawa yun kahapon. Sumagot siya na gusto niyang gumanti dahil ginawa rin niya yon, pero kahit hinawakan lang niya ang mukha niya, pinagsabihan niya ito. Kinabukasan, nalaman ni Chidos at Atsuki na magkaiba sila ng koponan para sa karera, at nagsimula silang umasal na parang sinusubukan silang paghiwalayin ng buong mundo. Habang napapangiwi si Amani sa likuran, tinanong nila siya kung saang kaganapan siya sa sali, ngunit hindi pa siya nakapagdesisyon. Sa gabi, tinanong din niya kay Mahiro ang parehong tanong, at sinabi niyang pinili niya ang scavenger race. Sinabi ni Amani na pinili rin niya ang pareho, at nagbiro si Mahiro na isa siyang tamad na patatas na gustong iwasan ang athletics. Inamin niya na hindi niya gusto ang pinipilit sa athletics, at sinabi ni Mahiro na pareho sila. Habang nagpapatuloy sila sa pag-uusap, sumasandok si Amani sa isang baso ng ice cream, ngunit nang mapansin niyang gusto ni Mahiro, siya rin, sinusubuan niya ito ng kanyang sariling kamay. Nang makita siyang nasisiyahan dito, napapahiya ang lalaki, kaya ibinibigay na lang niya ang buong tasa bago pa man niya mapansin ang pagiging masaya niya. Sa araw ng palaro, sumasali si Chido sa relay race at nanalo ito para sa kanyang koponan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Amani at sinabi sa kanya na siya ang namamahala sa scavenger race, at hindi siya bibiguin nito. Nang magsimula ang karera, sinabi ni Mahiro kay Amani na ang kanilang mga card ay magkaugnay, kaya kailangan nilang magtulungan upang manalo. Habang nagsisimula silang tumakbo, tinanong ni Mahiro si Amani kung ano ang hinahanap niya, ngunit sinabi niyang ito ay isang lihim. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na tumakbo papunta sa finish line kasama siya. Pagdating nila doon, binabasa ni Chidos ang kanilang mga baraha. Sabi sa baraha ni Amani na humanap ng taong sa tingin niya ay maganda, at sabi sa baraha ni Mahiro na humanap ng taong mahalaga sa kanya. Dahil alam na ng buong paaralan ngayon, tiningnan siya ni Amani na gulat, pero baliwala kay Mahiro ang iniisip ng iba. Mamaya sa klase, nagtipon ng mga lalaki sa paligid niya,
halatang dismayado dahil itinataas niya ang pinakasikat na babae sa paaralan nila. Binombahan siya ng maraming tanong, at umamin siya na magkaibigan na sila ng higit sa 1 taon. Umamin din siya na itinago niya ito dahil alam niyang magugulat ang lahat, ngunit ikinainis ito ng mga lalaki dahil parang wala siyang pakialam sa kanilang anghel. Inamin ni Amani na wala siyang pakialam kung may bayad man ito dahil interesado lang siya sa tunay na mahiro. Pumasok ang anghel mismo sa silid at sinabi sa mga lalaki na huwag masyadong abalahin si Amani. Ipinahayag niya na mahalaga sa kanya si Amani, ngunit nagtataka ang mga lalaki kung bakit siya interesado sa isang taong tila hindi kapuri-puri. Sa halip na magalit, magalang niyang tinanong kung ano ba ang partikular na bahagi sa kanya ang hindi nila gusto. Nabigla ang mga lalaki at sinabing pangit si Amani, kaya tinanong niya kung ang panlabas na anyo lang ba ang batayan nila sa pagpapahalaga sa tao. Pagkatapos, pinangaralan niya ang lahat ng nag-iisip ng masama tungkol kay Amani, sinasabing ang kanilang makitid. Pagkatapos, humihingi siya ng paumanhin sa pagiging masyadong direkta at idinagdag na si Amani ay talagang napakabait at maunawang tao. Isa-isa rin niyang binanggit ang lahat ng magagandang katangian na ipinakita ni Amani sa nakaraang taon, at sa huli, nahiya ang mga lalaki sa pagiging mapanghusga. Nang maglaon ng araw na yun, ipinangako ni Amani sa kanyang sarili na aaminin niya ang kanyang nararamdaman kay Mahiro pag-uwi nila. Maya-maya, umupo siya sa kanyang sofa at nag-iisip ng tamang mga salita nang basta na lamang pumasok si Mahiro at umupo sa tabi niya. Alam niyang marami siyang gustong sabihin sa kanya, pero gusto niyang pigilan niya muna ang mga ito ng kaunti. Mas matagal dahil may gusto muna siyang sabihin. Pagkatapos, humihingi siya ng paumanhin sa pagkuha ng atensyon sa kanya at inaamin din na alam niyang mangyayari iyon. Sabi ni Amani, hindi siya nagagalit na ikinagagaan ng loob niya. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil naging duwag siya na nagkunwaring hindi nakikita ang kanyang nararamdaman, at inaamin din ni Mahiro na ginawa rin niya iyon. Nang matanto nilang pareho na mayroon silang nararamdaman sa isa't isa, niyakap siya ni Amani at sinabi na hindi pa siya kailanman umibig sa kahit kanino. Akala niya hindi na siya kailanman magtitiwala ulit dahil sa nangyari noon, pero heto siya, labis na nagmamahal sa kanya. Sa una, hindi niya naisip na cute siya dahil lagi itong nagmamanage at masungit, pero pagkatapos gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanya. Gusto niya itong hawakan, yakapin at ingatan, pero nagpigil siya dahil sa tingin niya hindi siya sapat, pero nang sinabi nito kung paano siya nakikita, ginamit niya ito para mas mapalapit dito. Umamin si Mahiro na ginawa rin niya yon, inamin niyang nagpipigil siya dahil ayaw niyang maaga siya ng iba. Pagkatapos noon, tinanong siya ni Amani kung pwede niya itong ligawan, at masayang pumayag si Mahiro. Pagkatapos, niyakap siya ng mahigpit ni Amani, nangangakong magiging mas mabuting lalaki siya para sa kanya at mahalin siya habang buhay. Kung gusto mong may magmahal sa iyo ng kasing tindi ng pagmamahal ni Mahiro kay Amani, kailangan mong itigil ang panunood kay Tud at Aim Baves. Mag-like kung nagustuhan mo ito, at mag-subscribe para sa mas marami pang magagandang recap.